May tanong sa akin, Boss Rai, if nasampahan ka po ba ng small claims, makakaalis ka pa po ba ng bansa for work purposes? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video natin ngayon, alamin po natin kung may epekto po ba, no, sa pag-alis natin papuntang ibang bansa upang tayo maghanap buhay yung isinampang kasong small claims case sa small claims court. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niya pong mensahe. So, sabi nga po dun sa mensahe is, pagka daw ba nasampahan ng kasong small claims, makakaalis pa ba ng papuntang ibang bansa para ho magtrabaho? Okay, ito lamang po, no, kasi magkaiba po yung nasampahan sa nadesisyonan. O, dun ho muna tayo sa nasampahan. Pagka ho kasi kayo nasampahan ng kasong small claims, no? At let's say pinadala na kayo ng imbitasyon, may restatement of claims na at meron na ho kayong schedule, no? Wag niyo ho munang alisan. Kumbaga atinan niyo muna yung yung isinampang kaso sa inyo. No, kasi po pagka po yan, may schedule na kayo at umalis kayo patungong ibang bansa, may possibility po, no, na manalo po yung naghabla by default. So, hindi nyo may pagtatanggol ang inyong sarili. Oh, for example po, no, andyan na tayo sa mediation, kasi sa simula niya, mediation eh. Oh. Sa mediation po kasi, pag-uusapin muna kayong dalawa, yung naghabla at saka kayo. So, pagka meron kayo na pagkasunduan na payment term o kung ano man, no, yun po ang desisyon ni judge. Tatanungin mo kayo, ikaw pabor ka ba doon? O pagka ikaw pabor ka ba doon? Pagka sumang-ayon kayong parehas, yun na po ang desisyon. Okay, now, ito po. Kung wala naman po kayo mapagkasunduan, no, babasahin po ni judge yung ebidensyang ipinilisinta po nung habla, tapos kung kayo po, mayroon ding ebidensya, kasama ho yan sa babasahin ni judge. At dyan po siya mag-weigh kung ano po yung kanya magiging desisyon. Ngayon, kung yung ebidensyang ipinresent nyo po is may panghaharas, mataas ang interest rate, may posibilidad po na mabaliktad. Sila pa po, no, ang mapapahamak doon. Kumbaga, baka mamaya madismiss yun or baka sila pa ho pagbayarin. Di po ba? Kaya nga ho yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, tsaka yung mga illegal na yan, hindi ho magsasampayan dahil takot lang ho yan mabaliktad. Tsaka hindi ho gagastos pa yan ng para kay magkano 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Di po ba? May filing fee yan, may expense yan. Oh. Mga siraulo yan eh. Tsaka ito sasabihin ko sa inyo. Kaya hindi magsasampa ng kaso yan. Naghuhugas lang naman ng pera yan. No, di ba sabi nga ho, sa PAOK na po mismo na di umano, yan pong mga bugo katabusadong online lending apps na illegal, no? Connected sa Pogo. Ano po ba'y Pogo? Illegal, di po ba? Oh, ano gagawin doon sa illegal na pera? Dililinisin. Oh, yan lang ho hanap buhay niya, kaya hindi ho maghahabla yan. Puro panakot lamang po nila yan. Ngayon, ito naman po sa isang senaryo. May desisyon na. O, let's say yung desisyon, maghuhulog kayo buwan-buwan. O, okay lang yun. No, na kayo po ay lumipad na papuntang ibang bansa at maghanap buhay. Kasi meron kayong obligasyon dapat bayaran eh. Di po ba? Meron kayo, baga, ang desisyon ni judge, buwan-buwan ka magbabayad ng ganito hanggang sa matapos. O, okay lang ho yun. Basta ho, kahit na nandun kayo, nagbabayad kayo sa kanila or maghahanap kayo ngayon ng kamag-anak ninyo na magre-represent sa inyo para bayaran yun. Pero sa technology po e-wallet lang, pwede nyo naman silang bayaran eh. Di po ba? So, yun ho yung pagkakaiba nung may sinampang kaso sa may desisyon. Di po ba? Pagka meron hong sinampa sa inyo, wag mo muna kayong umalis. No, nyo muna. I-delay nyo muna. Isang araw lang naman po yan. Di po ba? So, atinan nyo muna para ho kayo
maipagtanggol nyo ang sarili ninyo. Hindi naman ho kailangan ng abogado niyan, tsaka isang araw lang po yan. No? Kaya nga ho, meron tayong small claims case, no? Kasi po, pinaigsi ho talaga ng Korte Suprema yan, ng Supreme Court natin, para ho, mabilisan ng desisyon. Hindi na ho natitenga pa. Kasi ho, maraming natitenga dating kasong ganyan tungkol sa utang. Ngayon, pinadali po yan. Usaping utang, usaping upa, usaping serbisyo, no? Kaya ho yan pinadali. No? Kung isang araw lang naman po, baka magawan nyo pa ng paraan yan. No? Mainam po maipagtanggol nyo yung inyong sarili. Lalo kung may pruweba ho kayo na nilapastangan kayo, mataas yung interest. Di po ba? Ngayon, pagka may desisyon na, yan, sige po, pwede naman kayong umalis. Wala hong problema ron. Kasi matutugunan nyo naman yung kahit nasa ibang bansa kayo, yung pagbabayad Di po ba? So at least, naipagtanggol nyo yung sarili ninyo. Paano kung pabor pa sa inyo yung desisyon? Di ba? Di, mas mainam po. Di ba? Sila pa ngayon na nabaligtad. Ito lamang po sasabihin ko sa inyo. Itong mga bugok at abusadong online lending apps, no? Lalo yung mga illegal, yung mga fly-by-night, malabo pa po sa alketran na maghablayan. Kasi mababaligtad sila, alam nila, no, yung mga kawalang ang ginagawa nila, yung paglabag ho nila doon sa mga batas, babalik ho sa kanila yun, pagka sa korte sila nagpunta. Di po ba? Alam nila na marami silang ginawang mali. Hindi ho tutungtong yan. Baka nga ho, tawag dito, barangay lang, hindi tumungtong yan totoo po yan. Wala nga ho, ito sasabihin ko sa inyo, wala ho abogado yan. Kasi kung may abogado yan, hindi sana ho maayos yung mga mensaheng pinapadala. Di po ba? Kahit papaano na i-guide sila ng kanilang abogado kung paano yung tamang approach, di ba? Sa mga sinisingil nila. Di ba? Tsaka maayos sana yung grammar ng kanilang mga mensahe. Hindi. Di po ba? Puro pabalagbag lang. Puro pananakot. No? Doon po sa nagpadala ng katanungan na yan, kung pangkasalukuyan na may sinampahan kayo ng kasong small claims, huwag muna kayo umalis. No? Atinan nyo po muna. No? Para maipagtanggol nyo yung sarili po ninyo. No? Ngayon, kung yan po yung may desisyon na, wala akong problema. Maaari ho kayong lumabas na ibang bansa para humaghanap buhay. Ito lamang po ang makakatandaan ninyo. Ang small claims case po is usaping civil po yan. So wala pong epekto yan sa NBI tsaka po sa PNP clearance na laging panakot itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Not unless po, no, kung yung isinampang kaso sa inyo is may criminal liability, no, kagaya po ng estafa tsaka ng BP22, ayan. May posibilidad po na ma-issuean kayo ng hold departure order para hindi kayo makalabas ng ibang bansa. No, para mapanagutan niyo kasi may criminal liability po yung may kulong yun. At yun, magre-reflect ho yun sa NBI tsaka po sa police clearance ninyo. No, kaya po kayo kung manghihiram, huwag niyo nga haluan ng panlulokot, panlilinlang at huwag ho kayo magpapatalbog ng cheque. No? Madali, kumbaga, kung sa tingin nyo naman talaga na hindi nyo pa kaya, huwag muna kayong mangutang. No, huwag niyong pepekein yung yung mga dokumento ninyo. Huwag kayong magsasabi ng ng maling impormasyon para lang kayo makahiram. No, kasi at the end of the day, pagka po yan nalaan, no, at napatunayan, naku po, kayo lang din po no ang maapektuhan. Di po ba? Sige, nandun na tayo kasi nga may kagustuhan tayo na kagustuhan natin na mai-provide no yung pangangailangan no sa pamamagitan po ng panghihiram. Kung kayo naman din po ang mapapahamak, di po ba? Wag na ho. Yan ho ang lagi ko sinasabi sa inyo. No? I-assess muna natin yung sarili natin kung kaya natin talaga yung obligasyon. Kasi po, itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, hindi ho ginagawa yun. Diba? Tayo na ho gumawa sa sarili natin. Kasi itong mga to, ang gusto lamang po niyan, magpautang na magpautang na magpautang. Dahil nga po, naglilinis lang ng pera yung mga bugok na yan. Okay, sa humapahamak kayo kasi hindi naman ho nag-i-explain yung mga yan. Lato ng batas sinasaway niya mga yan, sinusuway. O di po ba? Gusto niyo pa ho ba magkaroon kayo ng anxiety depression? Wag ho. Isa ho yan ang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng ganitong video para po
Huwag kayong mapunta doon sa direction na yon na magkaroon kayo ng anxiety at depression kasi po marami na ho tayong kababayan ang nagbuwis ng buhay dahil sa mga kataduhan yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Kaya wag na ho natin silang sundan pa. No? Wag na ho natin silang tangkilikin. Kasi marami nang may message sa akin, ipasara na yung mga yan, no? Wala namang ano yan. Huwag niyo hong tangkilikin. Kasi ho pa, habang tinatangkilik niyo yan, habang may demand, nandyan yan. Di po, kaya nga ho may mga illegal eh. Kasi ho may demand eh. Di ba? Tinatangkilik natin sila eh. Di po ba? Huwag natin silang tangkilikin, magsasara ho ng kusa yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.